kahit ano pang gawin mo, ang daming ginagawang mga batas na itaas natin ang parusa sa mga agricultural smugglers. Opo. Kapag yun namang yung pinaka-ugat ng problema, hindi naman natin inaayos, lalo dadami ang mga smugglers na yan. Lalo na kung ginagawa natin ay puro palliatives, halimbawa. Puro parang puro tapal-tapal lang ang mga ginagawa nating mga solusyon. Iba yung antibiotic, iba yung tapal. Opo. Kailangan natin talaga operasyon kong. Di ba? Umisa surgery nga eh. Dapat surgical lang Pero kapag hindi mo tiningnan mabuti, kung saan ang pinanggagalingan ng ugat ng mga yan, patapal-tapal ka lang, pa-band-aid ka, baka ang inaabot ng solusyon mo, ganyan lang. Opo. Mas marami pang ino-occupy ang Vietnam, 22 features ang ino-occupy ng Vietnam. Hindi lang nadyadyaryo. Ang palagi nadyadyaryo yung China. Alam ba kung magsasalita ang China, bakit kami po ang kinatatakutan ninyo? Kami po 14 lang po ang aming nasasakupan. Ang Vietnam po, 22. Paano po nga? Bakit kayo po, takot na takot kayo sa amin? Saan mo na tingnan lahat ang gamit mo na ginagamit mo sa bahay? Pati mga sinusuot mo sigurado. O lahat, pumunta ka sa palengke. Opo. Alin dyan ang mas marami? Hindi ba China? Ano kinatatakutan mo doon? So, hindi mo marireconcile ngayon. Kundi ito pala ay targeted lamang. Yung mga indigent, yung mga recipient ng 4-piece, sila lang din pala ang makaka-access nitong murang bigas na tinataya. Baka abutin ng magkano, 29 pesos, ano? 29 pesos ang magiging per kilo kung ito po ay may tutupad na by July or by August, Kong. Kailangan lang dyan, magbantayan tayo dyan. Kasi baka mamaya, yung inimportang bigas na yan, ang makakakuha rin yung mga traders, hindi ba? Nako, yun na nga. Pagkatapos, hahaluan nila ng kung ano-anong bigas, sasabihin na naman nila, hindi naman ito yung inimport namin. Ano ito sinandoming ito, hindi naman ganito. Pagkatapos, ibebenta na naman nila doon sa halagang gusto nila. Yung commercial price so, imbes na mga makinabang, kung targeted halimbawa sa mga mahihirap, tama lang yun, pero bantayan nating mabuti. Ayun, Siguro, mula pa dun sa importer, identified na kung sino yung importer. Opo. Pagkatapos kung sino yung magdidispense ng bigas na yan. Opo. Kung targeted, alam na nila kung kaninong lugar ilalagay yan. Para sa ganun, maimpluwensahan yung umiiral na presyo ng bigas para mapababa. Kasi talagang tumataas yan. Yan ang pinaka-tinatarget nila. Yung kinakailangan maibaba. Yung presyo ng bigas na ngayon ay umaabot na ng 60 pesos. Totoo. Ang outlet ata ng Kadiwa, Nelson, ang may karapatang magbenta nito kung yung mga Kadiwa outlet lamang. Kaya nga, kailangan babantayan. Kung Kadiwa lang, ilan ba naman ang Kadiwa outlet? Kayang-kaya ba? Baka mamaya, sinasabi natin, sige, ang dapat na magbenta lang, Kadiwa outlets. Opo. Ilan ba yung Kadiwa outlets? Nasaan ba silang lahat? Sa bawat targeted bang lugar, meron. Kasi kung halimbawa wala naman yung mga yon, imbes na nakakatulong tayo, lalong bibigat ang problema natin. Pero di ba kung ang talagang layunin nung pagtatatag ng rice tarification law, ang makukolekta niyan na mga taripa, di ba dapat napakikinabangan po ng mga magsasaka natin sa pamamagitan ng rice tarification law, yung RCEP, di ba? Yung RCEP nga, yan ay kukunin doon sa taripa. Yes po. Ngayon, kung ibababa mo yung taripa, halimbawa sa bigas, siyempre mababawasan yung RCEP. Na kung saan ay pinantutulong sa mga magsasaka naman yon. Kaya lang, sa kabilang dako, gusto rin namang ibaba yung presyo ng bigas. Sa pangkalahatang mamamayan, lalo na po yung nasa kahirapan. Kailangan talagang maabot nila yung presyo. Kasi kung sakali, papataas ng papataas yan, sila yung palaging nahihirapan dito. So yung balancing act na naman, alam mo, sa lahat ng gagawin natin, yung pagbabalanse ang talagang pinakamahirap Sana naman ay nabalanse nila na yung mawawala sa RCEP na pantulong sa magsasaka,
kahit papaano naman sana, naisalin naman natin na pantulong sa sektor na kinakailangan silang maka-access ng murang bigas. Yun lang naman ang punto dyan. Well, dun sa, ayaw ko nung, iniisip ko mabuti, kasi sa paliwanag po ni Secretary Balisacan Kong, kapag kabababa daw po ang presyo ng bigas para sa mga mahirap, ito daw po yung magpapabagal ng inflation, Kong. Paano paliwanag kaya ibig sabihin? Paano magpapabagal ng inflation yun? Kasi elevated ang inflation ngayon eh. Opo. Nanggagaling kasi yung banner inflation sa dalawang bagay. Ito yung commodities at saka itong presyo ng langis. Okay, opo. Kaya ito yung mahirap bakahin eh. Ito yung mahirap labanan. Kung halimbawa yung isang inflation, yung pinag-uusapan natin, nandun lahat naman yung lahat ng mga produkto. Opo. Hindi yun ang mahirap. Ang mahirap itong banner. Ito kasi nga ang pinagmumulan, presyo ng pagkain tsaka yung presyo ng langis. Ayun pala yung So banner pagka bumaba yung presyo ng bigas, Opo. nasa panig ng banner yan eh. O ibabagal siya talaga, bababa siya ng konti. Kasi ngayon elevated na elevated. Ayun, kaya pala sabi ni Ginoong Mapa ng PSA, parang mga 2.3 ang magiging inflation natin by May 2023. Ayun po. No? Ito pala ko nga. Yung banner yun. Yes po, banner inflation. Yung core inflation, ito yung parang general, yung kabuuan. Lahat na ng mga produkto nandun na. Okay. Pero yung banner, i-isolate mo yun kasi yan ang talagang tinitingnan mabuti. Kasi yun pinaka-volatile eh. Opo. Kasi presyo ng pagkain yan eh. Okay. Yung presyo pa naman ng pagkain, na-influensya pa nung presyo ng crudo. Opo. Di ba? Kapag sumaltik yung presyo ng crudo, iba yung iba yung epekto nito. Lahat tinatamaan eh. Kaya pala ang sabi niya, kung bababa ang presyo ng bigas, sapagkat yan ang staple food, posible talaga, yun palang explanation doon, posible talaga palang babagal ang inflation, Kong. Oo. Lalong-lalo na doon sa banner. Ito kasi yung pinakamahirap. Yung pagkain, opo. Yung isa kasi, yung core inflation, madali yung nila yun eh. Opo. Madali nilang ipihit yun. Pero itong banner, ito talaga yung problema. So petrolyo po yun sa pagkain. Yung banner. Ito pala ko nga, doon sa part po nung binabanggit natin na sa report po ng House Committee on Agriculture na ang sinasabi, hindi naman doon po maapektuhan ng mas mababang taripa sa imported na bigas, yung suportang ibinibigay ng gobyerno sa mga magsasaka ng bigas. Kahit daw po itaas mo ng 15 billion, ang kasalukuyan pong 10 billion na halaga ng tulong na binibigay po sa magsasaka gaya po ng nais ng panukalang pagbabago ng rice tarification law ay sasapat pa rin daw po ang buwis na nakukolekta. Yun ho pala ang paliwanag ni Congressman Mark Enverga, na chairman po ng komite. Kada taon daw po, mga kababayan, ay nagtatabi tayo ng 10 bilyong piso mula po sa nakokolektang taripa mula po sa imported na bigas para po sa rice fund. Ginagamit daw po ito sa mechanization, mas magandang kalidad ng binhi at pagkasanay daw po ng makabagong farming technologies at magtatapos na ngayong taon ang implementasyon daw po. Ngunit 6 na taon lang kasi yan. 6 years lang ho pala. Pero plano daw po nila, Kong, palawigin daw po ito hanggang 2030. Ayun, at batay daw po sa datos ng Bureau of Customs, umaabot na raw po sa 21 billion pesos ang nakukolektang taripa sa unang 5 buwan ng 2024. Aba, ngayon pa lamang pala po, Kong, mga kababayan, first 5 months ng 2024, nakaka-21 billion na tayo. Higit na raw po ito sa ipinapanukalang halaga para daw po sa rice fund. At kabilang daw po, sa mga nabanggit na ito, ay ang pakikipagpulong ng mga mamabatas kay Speaker Martin Romualdez sa mga kinatawan ng ahensya ng pamahalaan at malaking supermarket upang siguraduhin maramdaman daw po ng publiko ang benepisyong tapyas ng taripa sa 15% mula po sa dating 35%, Kong. Yun pala. Harinawa din, di ba? Well, ang sabi nyo nga, bantayan natin, Kong. Bantayan talaga yan. Kasi alam mo nang gawin mo, yung mga ibang kababayan natin na wala nang inisip kundi yung pansarili lang. Opo. Dumiskarte ulit tayo. Puro diskarte yan eh. Oo nga naman. Ganitong gawin natin para sa ganun, tayo na yung mag-market nun. So, ang tawag dyan, ipo-prostrate nila yung yung halimbawa,
kakausapin nila yung ano, para wag nang mapunta sa kadiwa, unahan na natin. Opo. Mga ganyan. Artificial kung yung ginagawa nila, no? Artificial shortage ang nangyayari. At ito naman kung hindi natin mapapasubalian, sapagkat talaga namang nangyari kahit ng mga nakalipas na panahon, Kong. Di ba nangyari talaga ito? Nangyayari talaga yan. Sapagkat yung mga traders na, hanggat yung meron tayong traders na kanilang pinag-iisip, ay yung pinagpapauna lang, yung sariling kapakanan, di bali na kanyang magka-problema yung lahat ng ating mga kababayan, basta tayo unahin natin ang pansarili natin. Nako, yan nga. Yan ang mahirap. Kahit ano pang gawin mo, ang daming ginagawang mga batas na itaas natin ang parusa sa mga agricultural smugglers. Opo. Kapag yun namang yung pinaka-ugat ng problema, hindi naman natin inaayos, lalo dadami ang mga smugglers na yan. Lalo na kung ginagawa natin ay puro palliatives, halimbawa. Puro parang puro tapal-tapal lang ang mga ginagawa nating mga solusyon. Iba yung antibiotic, iba yung tapal. Opo. Kailangan natin talaga operasyon, Kong. No? Di ba? Umisa surgery nga Dapat surgical lang Pero kapag hindi mo tiningnan mabuti kung saan ang pinanggagalingan ng ugat ng mga yan, patapal-tapal ka lang, pa-band-aid ka, baka ang inaabot ng solusyon mo, ganyan lang. Oho. Ay mukhang ako sa taya ko, Kong, hindi na kailangan ito ng tapal-tapal. Medyo major operation po dapat dito, Kong. Ano? Baga sa sasakyan, major overhaul ang kailangan Opo, mo. oo. Kasi, kumbaga, nasa pang-apat na level, kumbaga, cancer na ng lipo na nito. Anyway, nakita mo ba, Nelson, yung balita, yung resulta ng survey ng OCTA na sinasabing ang China pa rin daw ang tinuturing na pinaka-pangunahing banta sa ating sa Pilipinas? Yung kanina, yung survey na ginawa ng Octa Research Group. Kasi ang alam ko sa Octa Research dyan, COVID-19. Parang 76% ng kanilang sinurvey, Jen, Nelson, nagsasabi na ang kinatatakutan nilang bansa, ang China. Kawawa naman ang China, Jen. Gayon. Ito daw po yung survey na ito. Hindi ba 76%? Ito nga po, 76%. 76. Ginawa itong survey first quarter ng 2024. Ano kayang klaseng tanong naman ang ginawa niyang ng OCTA? ng OCTA na yan? Oho. Ay kasi At saka, unang-una, ba't sila nag-survey ng ganyan? Bakit hindi na lang yung halimbawa yung survey? Sinong mga bansa ang pinakagusto nyong puntahan na alam ninyong pinakamabait? Dapat ganun Hindi, negatibo ito Tatakutin pa tayo. Positibo dapat siguro ang tanong. Di ba? Oo. Kaya nga, palagi kong sinasabi, yung mga pagtatanong, dapat pinag-aaralan din yan. Dito, Jen, alam mo naman ang programang ito, walang kampihan dito. Ay, opo naman, sa ganang Kapag mamamayan tayo ito. ay nagtatalakay o nagde-deliberate ng mga issue, pinakikita natin ang bawat panig dito. Opo. At kahit kailan, hindi tayo nagbigay ng komento na maaaring maisip ng mga nakikinig sa atin na, ang SGM parang pabor kay ganito. Hindi po. Ang tinatalakay po namin dito, kamukha niyan. Bakit natin sinasabing yung pamamaraan ng pagsasurvey kailangan pag-aralan? Unang-una, bakit ba naisip naman ng nag-survey na yan? Opo. Bakit naman itanong, bakit natatakot ba tayo? Hindi ba? Dapat i-establish mo Opo, Marami bang Pilipinong natatakot? Kanino natatakot? Pinag-usapan na ba yan sa kahit anong klaseng forum? Wala naman So bigla na lang silang gumawa ng pagtatanong na alin-aling mga bansa ang kinatatakutan ng mga Pilipino. Ba't naman ganun? Kasi tapos yun daw. kung ako yung mamamayan ng China, sasakit ang loob ko Bakit ka mo? Opo. Kailan po naman kaya namin tinakot, hindi ba? Nakakatakot ba kami? Well, siguro dahil sa mga balita ngayon, ukol doon sa may bahagi ng West Philippine Sea. Yan ang sinasabi ko. Paano ba natin tinatrato? Tayo ba'y objective pagka nagbabalita ba tayo, halimbawa? Yung bang panig naman ng ibang bansa, halimbawa ng China, kinukuha ba natin?
Parang ako, wala akong nababasa kung ano naman ang take ng China dito sa nangyayari sa West Philippine Sea. Opo. So, paano mong babalansehin ngayon yan? Kapag hindi mo binigyan ng dalawang panig, hindi mo siniyasat ang dalawang panig, at pagkatapos magsasarbay ka, yung isasagot sa'yo, yung kung saan niya lang kinuha, kung saan ang gagaling lang kanyang pinagkunan. Wala siyang nakita sa kabila. Ang tanong ko ngayon, bago ba kayo nag-survey, naipakita nyo ba dun sa tatanungin ninyo, yung maliwanag na objective na pagtatanong, halimbawa? Para kung sumagot yan, pinakamalayo na dito yung pansarili niya. Kasi meron siyang pagbabasihan. Yun na nga po. Oo. Meron bang nakita ba anong tanong, yung hanin ng tanong, Nelson? Hinahanap ko dito sa ating artikulo. Wala. Itong nilabas na ito ay isa lang sa question kasi ito ay question number 23 na dyan Okay. Question number 23B. Alin naman sa mga sumusunod na mga bansa ang sa inyong palagay ang may pinakamatinding banta laban sa Pilipinas? Yun ang latag ng tanong. 76 ang sumagot, China. Bakit? Yun na nga. Nagbanta ba ang China sa ating bansa? Kasi ang pinag-uusapan na ngayon, na dispute, mga malilit na isla o mga batuhan doon sa South China Sea. Opo. Di ba? Wala naman sinasabi ang China, halimbawa, nagpahayag sila. Kayong mga Pilipino, medyo tumitigil-tigil kayo sa pangatake sa amin. Bukas makalawa, tatamaan kayo sa akin. Meron bang mga ganon? Medyo may threat na pag ganon. Wala akong narinig kong, Wala akong narinig. Well, itong pinakahuli pala na pinakita, yung pagharang ng mga supply na naman natin sa bahagi ng BRP Sierra Madre na sinasabing inagaw pa nga raw yung dun sa mga yung video may pinakita pati ito nasa social media na ngayon na kinuha na dapat ay ibibigay doon sa mga marino natin nandyan sa BRP Sierra Madre. Hindi po pinayagang makapasok nitong mga tauhan daw po ng China, Kong. Pero hindi nagiging, ewan ko, pero hindi nagiging maliwanag. Gagawa ba tayo ng isang aksyon o kaya isang conclusion na ang pinagkukunan natin ay isang bahagi lang ng pinag-uusapan. Hindi ba dapat nating makita yung kabuuan? Para sa ganun, pag nagpasya ka, kung ano magiging conclusion mo sa nangyayari sa bansa mo, at kahit na ano pang itanong sa'yo, yung panggagalingan mo ay yung maliwanag na pagpapasya sa kaalaman mo sapagkat kabisado mo lahat ang pangyayari. Pero kung halimbawa, ang palagi na lang na jadyaryo, kahit itong South China Sea, itong West Philippine Sea, pero hindi naman kailanman ay paliliwanag, ano ba talaga ang nangyari dyan? Ayun. Ano ba ang kasaysayan dyan? Kaso pagka maglalabas lang sila ng impormasyon, merong maghahatid lamang ng pagkain dun sa Ayungin Shoal. Hanggang ganun lang. Opo. Maliban doon, hindi natin alam kung anong dynamics na nangyayari. Kung paano nag-uusap ang dalawang bansa. Kung paano halimbawa, pwedeng ayusin ito. Wala man lang nagpapaliwanag kasi. Pagkatapos tatanungin mo, siyempre po, purma ngayon sa isip ng karaniwang Pilipino, dahil siya siguro nakikita niya, bakit kaya hinaharang yung yung mga naghahatid? Ayan, Yung kaya ay banta sa seguridad natin. Yung mga ganun, di ba? Ngayon, mapupurma sa isip niya ngayon na parang yatang hindi marunong makipagkaibigan kahit itong mga ito. Ngayon, pagka tinanong mo, threat, halimbawa, sabi niya, threat na ang pinag-uusapan Saan niya kukunin yun? Wala siyang mapagkukunan. So, itong halimbawa, itong mga sagot nilang ganon, 76%. Opo. Paano lumitaw yung 76% dyan? Ano ang basihan? Saan kinuhang discussion ito? Halimbawa, sa pang-araw-araw na pagbabasa ng dyaryo, maski sa komentaryo, sa iba't ibang mga platforms ng communication, naliliwanagan ba sila sa dynamics na namamagitan sa pagitan ng dalawang bansa? Kasi pagka ganun ang tanong dyan, threat. Teka muna, ang tingin naman ng ibang bansa sa atin, halimbawa itong China, bakit ganito naman ang pagsasalarawan sa amin? Na para kaming mga multo.
Nakakatakot pala kami. Banta Di kami ba? sa seguridad nila, no? Bakit kaya ganon? Na dito, Kong, hindi natin may... Well, kapag kay pinikit mo yung mga mata, Nelson, to ating mga kababayan, ano kaya ang gamit ko sa bahay ang hindi galing sa China? Di ba? Mukhang 90% ng gamit at kasangkapan mo sa bahay. Tingnan mo Opo, yan, tingnan mo Alam ba ng average na Pilipino dyan Opo. na ang biggest trading partner natin ngayon ay China? Ayan, isa po yan. Dapat maunawaan. Oh. Paano mo katatakutan ng isang bansa na siya yung pinakamataas o biggest trading partner mo sa ngayon? Naunahan niya dati ang Amerika ang ating biggest trading partner. Totoo po. Mga 1950s to 1960s, o 80s siguro. Napalitan ng Japan yan, 80s to 90s. Ayan, opo. Pero magsimula ka ng 2000 din, napalitan na siya. Ang biggest trading partner natin is China. Oho. Ngayon, hindi marireconcile ngayon. Bakit mo kinatatakutan? Mula sa toothpick at bagong bagya. Mula sa pinakamaliit nga pong gamit sa bahay hanggang sa pinakamalaki. Opo. Purbahan mo na tingnan lahat ang gamit mo na ginagamit mo sa bahay. Pati mga sinusuot mo sigurado. O lahat, pumunta ka sa palengke. Opo. Alin dyan ang mas marami? Hindi ba China? Ay, ano kinatatakutan mo doon? So, hindi mo marireconcile ngayon. Opo. Well, Pero yan, yung 76% na yan, ay mas mababa pa. Compared nung survey nung December 2023, Abinaw na ba survey? 79% Ganun din. ang nagsabing natatakot sila sa banta ng China. Ako sa tingin ko nga dahil sa yung impluwensya ng mga balita na baka sabihin nila ganito, Kong. Teka lang po, Kong, Jen, Nelson, yun bang ginagawa ng China dyan sa may West Philippine Sea? Hindi ba bantayan sa ating seguridad at kumbaga sa kapayapaan ng ating bansa? Kasi yun nga yung parang umuugong. Yun na nga po, Pero hindi naman nila kailanman alam. Ako, hindi ko kabisado kung alam nila talaga. Ilan ba ang nakakaalam na ang China ang nakapag-o-occupy, mismong sila yung real occupant nung mga shoal, nung mga isla na pinagtatalunan natin. Hindi tayong occupant. Oo nga po, sila may mga infrastructure. Di ba? Opo, oo. Pero ang hindi rin nila alam, kung pag-uusapan natin is Spratlys. Ito yung pinag-uusapan, South China Sea. Yung Spratlys kasi ito, nandun yung West Philippine Sea. Oho. Mas marami pa yung Vietnam Opo. Mas marami pang ino-occupy ang Vietnam. 22. 22 features ang ino-occupy ng Vietnam. Oho. Hindi lang nadyadyaryo. Ang palagi nadyadyaryo yung China. Alam ba kung magsasalita ang China, bakit kami po ang kinatatakutan ninyo? Kami po 14 lang po ang aming nasasakupan. Ang Vietnam po, 22. Oho. Paano po nga? Bakit kayo po, takot na takot kayo sa amin? Kami po ba'y nagbanta na sa inyo? Oho. Mabuti pa kanya si Kim Jong-un Nagpapalipad po ng tumatama po sa may malapit sa Catanduanes po may mga debris Kami po ba nagpalipad na po kami ng ng mga missile na kung saan yung mga debris po ay tumama sa pagitan ng dalawang isla ninyo? Wala po. Pero tingnan po ninyo dyan, kung ilan po yung natatakot sa North Korea. Tingnan mo, ano nakalagay? 2%. 2% lang. Realistic po ba? Bago lang tayo magtapos, maikli lang ito'y bahagi lang ng ating public service. Noong isang araw, Nelson, di ba, tinalakay natin, marami ho kasi nagtatanong ko, ayaw ko kung totoo ito, mukhang nagbabalikan na raw po ang operation ng itong illegal na sabong online. Di ba napahinto na po ito at naipatigil, nag-investigasyon pa po ang Senado at meron pang hanggang ngayon hindi pa nareresolba yung 24 ba yun na mahigit na napatay na mga sabungero. Ngayon daw po kung namamayagpag na naman ang online sabong na ang kaibahan lang po nito, mukhang hindi po matukoy kung saan ginaganap yung labanan ng manok. At saka... Hindi na yata ang manok ang ginagamit Ano na rin po? Sinundan nila yung yung aking advice. Apo, ano pong advice? Gagamba na lang ang gamitin nyo. Meron din pong iba, sabong ng gagamba. Iba pa po ata yun. At least yung gagamba, sipin mo naman, yung gagamba, Oo.
Pero laro lang ako, walang tayaan. Ay, nako. Buti Parang sana kung lang, ganun. parang entertainment lang. Parang Opo. pampasaya lang. Hindi, nung bata ho Di ba? ako, kung kumbaga, talagang... At ako ng bata ako, dyan ako magaling. Ay, opo, naghahanap ako ng gagamba dyan eh. Ako ang inahanap ko talaga yung yung gagambang kuryente, yun ang pinakamatabang eh. Gagambang. Mahirap lang kunin talaga yun. Opo, ako, sa taas ho yun eh. Kamuntik na ako na kuryente pero kinakailangan makuha ko yun eh. Kasi ang susunod na matapang doon yung gagambang bayabas. Ayun, opo, oo. Pero yung kuryente, walang lalaban doon. Ganun po. Medyo malaki kasi yung kuryente kong. Hindi, itim siya talaga. Opo, oo. Talagang siguro pinaglihi sa kuryente. Bakit siya napakaitim eh. Gagambang kuryente. Yun lamang itsura niya, matatakot yung kalaban talaga eh. Kasi yung gagambang bayabas, Matapang. pula yun eh. Opo, Pula oo. yung kanyang yung pinakadibdib niya. Pero yung kuryente, Itim wala kang makitang doon na Talagang itim puro talaga siya. Pati kuko niya, Opo. itim. Kasi ako nung bata yun nga, kung hindi gagambang bayabas, yung sa talahib, yun ang matatapang nun. Pero ito naman ko, balikan ko lang ito Ang pinakaduwag doon, Opo. dalawa. Oo. Yung gagambang saging Gagambang. at saka gagambang aratilis. Ganon. Oo. Ayoko yun. Gagambang bahay. Gagambang ba? Wala, pakain lang yung mga pakain lang yun. Pakain yung gagambang bahay. Wala. Pakain mo yun sa mga pansabog. Pero ito kung doon sa atin hong mga kababayan, ang kinatatakot po nila ay marami hong napipeke kasi meron daw po mga master agent na nangungumbisi na ikaw ay tumaya. Pero pag nanalo ka, hindi mo na malaman kung saan mo kukunin yung panalo mo kasi nawala na yung kausap mo na agent. Walang dyan kung hindi mag-iingat kayo. Ayun na nga po. Unang-una, wag na kayo magsusugal. Pigilan nyo na po yan. Tigilan nyo na po yan. Walang mangyayari sa buhay ninyo kapag diyan pa kayo babase sa paghahanap buhay. Oho. Mananalo kayo dyan, minsan lang, pero ang talo dyan mas marami. Oho. Pinakamaganda, magtiyaga na po kayo maghanap buhay ng tama. Magsikap talaga. At wag na wag kayong papatos sa mga ganyan. Oho. Sapagkat yan po, mas marami pa yung ikapapahamak ninyo. Naku. Yan po ang may papayo namin sa inyo. Oho. May bantakin mo kung pag nanonood kayo, kung hindi mo, paano ka hindi maghihinala? Mga nakabonet yung nagbibitaw ng manok, yung sentensyador, may maskara, talagang halata mo na lokohan. Kasi, alam nila kasi, Opo. na yung ginagawa nila talaga masama. Illegal, masama talaga. Alam mo, siguro yung mga yun, hindi pa ganap na talagang yung budhi, may konti pa eh. Kaya siguro nagbonet. Natatakot pa kahit paano. Opo. Hindi natatakot, napapahiya din. Ganun o. Siyempre, makikilala nga naman Kasi siya. nakikita niya. Kamag-anak ko pa ito sabi niya gano'n. Nagbonet na siya para sigurado. Pero kung mapapansin mo, umaabot na naman daw po ng milyon ang tayaan ko umaabot na naman daw po ng milyon at ang operation nila 24/7. Gagawa yan sapagkat malaki ang kinikita dyan. Yun na nga po. Yan na nga, bantayan talaga. No? Kaya po kayo pong mga nasa ahensya po ng pamahalaan na may kinalaman sa pagbabantay ng lahat niyan. Oo. Kailangan po maging totohanan po kayo para sa ganon. Yung kung sakaling babalik yung mga yan, nakahanda po sana kayong sawatain sila. Hindi rin po mahuli kasi meron pala itong parang 50 lugar na ginagawa ng labanan sa isang farm. Na kapag pinasok mo yung farm, sabihin sa pulis, hindi, private property po ito eh. Kayong pala, nandun sa loob. At ang tao lang, parang 5 hanggang 10. Hindi mo alam na doon pala ginaganap yung labanan ng labanan ng mga manok. Kung ako naman yung kung ako naman yung Police. operative, Opo. palagi na akong may nakabulsang search warrant. Oo. Naka-blanco yun, susulatan ko na lang Pwede yung ba yung ganon? Blanco na siya. Kinakailangan marunong ka din gumawa, kontrahin mo rin yan. Nakabulsa. Pag nahalata ko, nandiyan kayo. Kasi yung judge, siyempre. Sabi, ano bang address niyan? Ito po yung address. Tsaka mo lang yung i-apply na totoo. Meron akong warrant. Pag nandun ka na, tsaka mo lang i-apply. Anong gagawin mo sa mga ganyan kung hindi? Kailangan one step ka rin. Wala kang mauhuli kung Mas matalino ka. pahuli-huli ka dyan. Maano ka dyan? Natutulog ka sa pansitan. Wala mangyayari sa buhay mo. Mr. Banks daw ng Bulacan at saka Mr. Burns ng Abra ang nag-ooperate, mga big time. Anong pangalan? Mr. Banks ng Batangas at Mr. Burns ng Abra. Batangas at saka Abra. Abra, nag-ooperate malalaki. Anyway, bayaan niyo po, magpapalo pa tayo dyan. Ito challenge sa mga pulis. Opo. Kahit si Mr. T pa yan. Hindi kasi siguro, yun nga,
laging China ang nasa balita eh. Totoo. At kontrabida sa Pilipinas. Oho. Eh yung Russia, 15%. Second place eh. Ang Russia ba, 15 ba o 9% lang? 9%. 9% lang, oo. Hindi, dati 15% na 15% bumaba ng dati. 9. Oho. Ito, tinan mo ha, North Korea sumunod, Pakistan, Japan, Oo. at Saudi Arabia kasama pa. Kaya sa tingin ko dito, Jen, siguro, wala na lang kasing maisagot yung ba't tinatanong ka, di ba? Kung sino sinarbe, Wala naman kasing, wala akong pipiliin, walang ganun eh. Oho. Siguro, pagka tinanong ka, obligado ka sumagot, kaya yan, mataas. Ayun. Kasi nga naman, yung latag ng tanong, ha? Ay, nako. Anyway, bakit tanongin din natin sa ating mga kabayan, Nelson, itong bagay na ito? Kasi ito, mas maganda yung tanong natin, naunawaan nila kung paano yung sitwasyon. Ayun na nga, oo. Doon sa sitwasyong ito, masasabi mo nga bang threat niya kung hinihikayat pa nga natin sila magpasok na negosyo sa Pilipinas eh. Kung yan ay tinuturing natin banta, dapat huwag natin payagang. Ang problema, lahat na ata yung 10 pangunahing mayayamang Pilipino sa Pilipinas, puro Chinese. Kung hindi man Chinese, may Chinese blood eh. Hindi lamang yun. Kung titingnan mo, napakarami po nating manggagawang migrant workers sa Hong Kong at saka sa Macau. Isa pa po Meski yan. sa mainland China, nandyan po. Pati Nandyan po. Taiwan, di ba? Kung ang survey po ay ginanap sa Hong Kong, Delikado. palagay niyo po sasagot ng ganyan yung ating OFWs? Oho. Malamang ang isasagot nila dyan, Amerika yung natatakutan. Hindi ba? Baka mawala yung... Naku. Well, tignan natin tama ba sa ating mga kababayan na ituring nating banta ang bansang China sa Pilipinas? Siguro ganun po ang aking naisip na tanong. Hindi kasi, ang nangyari, nag-survey sila. Opo. Di ba? So, palagay niyo po ba may batayan itong yung itong ginawang resulta ng survey. survey na to? Ayan, sige, Di ba? sige. Opo.